Sina Leaf, Barda at Jasmine sa bayan ng mga daga sa paghahanap nila sa ikatlong hiyas. Ngunit bigla silang sinalakay ng napakaraming daga at naubos ang kanilang mga gamit. Sa palagay ko, hindi ko na kayo masasamahan pa sa paglalakbay. Jasmine, bakit mo naman nasabi ang mga salitang yan? Dahil ayoko na makipaglaban para sa maharlikang lahi. Huh? Mga taong nagpaloko sa matagal na panahon tulad ng sabi ng lalaki. Sinong lalaki? Yung lalaking may peklat sa mukha na nakita natin sa tindahan ni Tom. Hindi gawa ng kapangyarihan ni Theka ang mga tinik na yon sa kanyang lupain. Yun ay dahil sa matagal na panahong pagkakasadlak sa gutom at pagpapahirap na ginawa niya sa bayan. Ganon din ang iniisip ko sa sitwasyong yon. Yun ay tinik na binigay ng hari ng Del Tora sa mga tao. Anong gusto mong palabasin, Jasmine? Hindi lang ang Panginoon ang kadiliman ng dahilan kung bakit may ganong klase ng paghihirap ang mga tao. May kasalanan din ang mga hari at reyna. Hindi, Jasmine, mali ka! Walang alam ang mga hari at reyna tungkol doon. Nagawa lang silang linlangin ang kanilang mga tagapayo. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang sinabi mo. Sabihin mo nga, bulag ba sila para malinlang ng kanilang mga lingkod? Sa palagay ko, kasinungalingan lang ang lahat, Leaf. Nagkakamali ka! Paano mo naman nalaman? Nandun ka ba nung mangyari yun? Wala nga ako nung panahon yun, pero... Kung basta ka lang maniniwala sa mga pangyayari, wala kang pinagkaiba sa mga hari at reyna. At ano ang ibig mong sabihin? Wala lang. Kayong dalawa, maaari niyong gawin kung anong pinaniniwalaan niyo. Ganun lang yung kasimple. Wala akong kakampihan sa inyong dalawa. Kayo lang ang makakapagdesisyon para sa inyong sarili. Tama yun. Nagsimula akong sumama sa paglalakbay ninyo dahil yun ang sinabi ng nanay ko. Pero ngayon magdedesisyon na ako para sa sarili ko. O paano? Kailangan ko na magpaalam sa inyo. Jasmine! Bakit? Kasi... Paano kasi... Ano ba yun? Sabihin mo na kasi. Gawin mo na kung ano gusto mo. Yun naman talaga ang gagawin ko. Bakit ka sumusunod sa amin? Ginagawa mo na ba ang gusto mong gawin? Pwede ba tumigil ka nga dyan? Hindi ako sumusunod sa inyo, no? Nagkataon lang na iisa lang ang dadaanan natin. Talaga lang, ha? Oo, talaga. Jasmine, papunta na kami ngayon ni Leaf sa gitna ng bayan. Ganun ba? Doon naman ako papunta. Sigurado ka? Oo, Mag-iingat ka na lang. kayo rin. Tayo na, Barda. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Jasmine? Oo, paalam na sa inyo. Paano ba yan? Mukhang tayo na namang tatlong magkakasama. Sigurado ka na ba, Leaf? Katulad ng sinabi ni Jasmine kanina, wala akong masasabi sa kanya. Pero anong pasya mo sa sarili mo? Tungkulin kong hanapin at kunin at ikatlong hiyas. Yun ang gagawin ko at wala nang iba. Ganun ba? Nararamdaman kong umiinit ulit ang sinturon. Katulad noon sa Topaz at Ruby. Talaga? Dahil malapit na tayo sa toring yun. Ano, puntahan na natin? Oo. Napakadilim. Gustong-gusto ng mga taga ang ganito. Ang sinturon, painit ng painit. Ibig sabihin, malapit na tayo sa hiyas. Alam mo kung nasaan ang daan? Sa bandaron.
Beach kagabi! Sigurado ka bang wala ka nang naitabi dyan? Kahit isa lang? Tingnan mo mabuti! Wala na talaga! Naubos na kagabi! Katapusan na natin to! Fire Beach yun! Dito! Oh, Jasmine! Bilisan niyo! Umakit na kayo rito! iniligtas mo kami, Jasmine. Bumalik ka ba para tulungan kami? Alam ko kasi na mahihirapan kayo kung wala ako. Pero, bakit meron ka mga Fire Beach? Kung gusto ko, ginagawan ko ng paraang makuha. Ganun lang. Ganun pa man, delikadong lugar na to. Dito nakatira ang mga daga. Tama. Sige, doon tayo. Paano yan, Jasmine? Sa tingin ko, mas ligtas kung magkakasama tayong tatlo. Nakita niyo naman kung paano ko kayo niligtas, hindi ba? Pero, sige, sasama ako sa inyo. Gusto ko rin kasing malaman kung anong ginagawa ng Blackhead na yun. Blackhead? Kasasabi ko lang, di ba? Ito na ba ang kastilyo nila? Ano kaya yun? Maaring suporta ng gusali. Sinadya sigurong hindi sirain niya ng mga daga. Kapag bumagsak yan, pati kisa may babagsak din. Pag nagkataon, papasok ang liwanag. Kaya nga iniisip ko na marunong din mag-isip ang mga daga. Natatakot si Philly. Meron siyang nararamdaman. Parang may kung ano sa bandaron. Umiinit pa rin ang sinturon. Halos parang umaapoy ito. Nandun kaya sa bahaging yun ng hiyas. Hindi ko alam. Masakit sa pakiramdam. Kinakabahan ako. Pero, parang sinasabi sa akin ng sinturon na magpatuloy ako. Hindi talaga maganda ang nararamdaman ko sa lugar na to.